Ang Ibong Adarna. Nagkasakit si Haring Fernando ng kaharian ng Berbanya. Ayon sa manggagamot, ang awit lamang ng Ibong Adarna na matatagpuan sa Bundok Tabor ang makapagpapagaling sa kanya. Dahil dito, ipinadala ang panganay na prinsipe na si Don Pedro upang hanapin ang mahiwagang ibon. Don Pedro, ako ay nagkasakit. Ang sabi ng manggagamot, ang awit ng Ibong Adarna sa Bundok Tabor ang magpapagaling sa akin. Huwag po kayong mag-alala, Ama. Hahanapin ko ang Ibong Adarna. Mag-ingat ka, anak. Mahaba ang iyong paglalakbay. Opo, Ama. Matagal ang paglalakbay ni Don Pedro. Matagal ang aking paglalakbay at namatay pa ang aking kabayo. Maglalakad na lamang ako. Dahil sa sobrang pagod, sa paglalakad at sa haba ng kanyang paglalakbay, Narito na ang puno ng Piedras Platas. Pagod na ako, kaya magpapahinga na ako. nakatulog siya sa ilalim ng punong Piedras Platas. Nang dumating ang Ibong Adarna at umawit, hindi niya ito narinig dahil sa kanyang pagkakatulog. Nahulugan siya ng dumi ng ibon at naging bato. Pagkaraan, ipinadala naman ng hari ang ikalawang prinsipe na si Don Diego upang ipagpatuloy ang paghahanap. Di pa nakabalik si Don Pedro. Ako na ang maghanap sa Ibong Adarna. Tulad ng nangyari kay Don Pedro, narating din niya ang puno ng Piedras Platas. Narito na ang puno ng Piedras Platas, ngunit nakakaantok ang awit ng ibon. Di ko rin mapigilan ang aking antok. Ngunit, nakatulog sa awit ng Ibong Adarna. Dahil dito, nahulugan din siya ng dumi ng ibon at naging bato. Dahil sa pagkawala ng dalawang prinsipe, nagpasya ang bunsong anak na si Don Juan na siya naman ang maglakbay upang hanapin ang Ibong Adarna. Punsong anak kong si Don Juan, kung ikaw pa'y mawawala, ay lalo kong ikamamatay. O Ama, kung minamahal, nais kong makita kayong gumaling. Kaya ako ay maglalakbay upang mahanapin ng Ibong Adarna. Humingi siya ng bendisyon sa hari at nagsimula sa mahabang paglalakbay patungong Bundok Tabor. Sa kanyang paglalakad ay nakatagpo siya ng isang matandang may sakit. Maginoo, maawa ka. Kung may dala kang pagkain, limasan mo ako. May natitira pa akong tinapay. Ito'y ibibigay ko sa inyo. At nagbigay siya ng tinapay bilang tulong. Dahil sa kanyang kabutihan, tinulungan siya ng matanda at binigyan ng payo kung paano mahuhuli ang Ibong Adarna at kung paano maiiwasan ang kapangyarihan ng awit nito. Aba, Don Juan, malaki ang kabutihan ng iyong puso. Makakaranas ka pa ng maraming pagsubok, ngunit huwag kang mawawala ng pag-asa. Sinunod ni Don Juan ang mga payo at naghintay sa ilalim ng puno ng Piedras Platas. Nang dumating ang Ibong Adarna at umawit, hindi siya nakatulog at nagawa niyang mahuli ang ibon.
Ginamit niya ang tulong ng ibon upang maibalik sa anyong tao ang kanyang mga kapatid na sina Don Pedro at Don Diego na maging bato. Kapatid kong Don Pedro, Don Diego, magising na kayo! Ngunit sa daan ay nagtaksil sina Don Pedro at Don Diego kay Don Juan dahil sa inggit. Sinaktan nila siya at iniwan sa gitna ng kagubatan habang dinala nila ang ibong Adarna pabalik sa Berbanya upang sila ang papurihan ng hari. Sa kalaunan ay nakaligtas si Don Juan at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay hanggang makabalik din sa kaharian. Doon ay nalaman ang katotohanan tungkol sa ginawa ng dalawang nakatatandang prinsipe. Talaga ba? Napakahirap paniwalaan. Don Juan, bakit hindi ninyo sinabi agad? Don Juan, ikaw ang aking tunay na anak na may kabutihang puso. Salamat sa iyong tapang at katapatan. Ang inyong mga kasinungalingan at pagtataksil ay dapat parusahan, ngunit si Don Juan ang nagligtas sa ating kaharian. Ama, kahit sila ay nagkasala, hindi ko nais silang parusahan. Naway matuto sila sa kanilang pagkakamali. Sa kabila ng kanilang pagtataksil, pinili ni Don Juan na patawarin ang kanyang mga kapatid. Dahil sa awit ng ibong Adarna, ay gumaling si Haring Fernando at muling nagkaroon ng kapayapaan sa kaharian ng Berbanya. Ang wakas.